aming programa ng mensahe. Pinapaimbestigahan kung ligtas bang gamitin ang trending lotion daw ngayon sa maraming parte ng Mindanao. Itatanong ko lang po kung ang mga produktong ito ay FDA approved po ba o nasa tamang proseso? Concern lang po ako kasi ang dami nang gumagawa ng ganito. Ang sinasabing lotion, tinitimpla sa balde at planggana. Isinasalin hindi sa sachet o container, kundi sa mga plastic tub. At saka ibinibenta online. Talagang sobrang bisa sa akin, nakakaputi at nakakakinis ng balat. Ang lotion daw na ito ang di umano nagpapaputi sa maraming babae ngayon. Pero safe ba itong gamitin? Kasama sa mga naengganyong gumamit nito, ang magkaibigang sina Aliyah by Malayha at Lams na mga taga Maguindanao at Cotabato City. Bata pa lang daw si Lams, insecure na siya talaga sa kulay ng kanyang balat. May tin talaga ako tapos marami akong peklat. Sabi nila kahit gaano kapangit yung tao kung maputi. Gusto ko kasi magpapaputi dahil sa asawa ko. Baka umanap ng iba, marami na akong nagamit pero hindi talaga nag-effect sa skin ko. Hanggang nakita niya sa kanyang timeline ang trending na lotion. May dalawang klase ito, ang bleaching lotion na inirekomenda sa beginners at mixed lotion na pang-maintenance. Kaya sabi ko mag-order ako ng yung malaki. Lahat ng feedback niya magaganda lahat. Ang mixed lotion na bili ni Lam sa halagang 120 pesos. Twice a day niya itong ipinapahid sa kanyang balat. Gabi at saka umaga. Bago ako maligo, magamit ako ng ganyan. Lahat, para pantay yung puti ba? At makalipas lang nga ang isang linggo, may nakita na raw siyang mga pagbabago. 7 days pa lang, nalis yung lahat ng maitim na peklat. Maraming nagsasabi sa akin, anong ginagamit mo, nagpapagluta ka ba? Sabi ko hindi. Talagang mixed lotion lang yung... Natutuwa ako sa pagbabago ng kutis niya, mas lalo siyang gumanda sa paningin ko. Si Aliyah naman, na-conscious sa kanyang umitim na mukha matapos silang mag-outing. Hanggang nakita raw niya ang mixed lotion sa post ng isa niyang kaibigan. Nakita ko yung My Day niya. So nag-comment ako doon. Sabi ko, ano yung post mo? Doon na nag-start na, sabi ko, dalhan mo ako nang itatry ko. 2 beses kada araw din daw kung gamitin ito ni Aliyah. At 1 buwan lang daw na tuloy-tuloy na paggamit nito, may nakita na raw siyang resulta. Marami na rin product, no, pampaputi. Kung saan ka naman talaga hiyang, doon ka. Pero rehistrado ba ito sa FDA o sa Food and Drug Administration? Itatanong ko lang kung ano-ano ang hinahalo nyo sa lotion, ma'am. Dumaan din kaya sa quality control, lalo't hinahalo lang ito sa planggana. Susunod! Para makasiguro, ipinatest namin ito. Base po sa chemical test, ligtas nga bang gamitin ang pampaputi na patok daw ngayon sa mga taga Mindanao? I-research ko ito sa YouTube kung paano paghalo-haloin. Malalaman na sa ating pagbabalik. Ang nauuso raw na pampaputi ngayon sa ilang parte ng Mindanao, lotion na tinitimpla ng nakabalde at planggana. 7 days pa lang, nalis yung lahat ng maitim na peklat. Maraming nagsasabi sa akin, anong ginagamit mo, nagpapagluta ka ba? Sabi ko hindi. Talagang mixed lotion lang yung... Marami na rin product, no, pampaputi. Kung saan ka naman talaga hiyang, doon ka. Isa sa gumagawa ng trending na lotion, natuntun namin sa Sharif Agwak sa Maguindanao, si Bayhani. Ang mixed lotion at bleaching, nagsimula po ito noong 2021. Ginamit ko siya after 3 months. Nakita ko na may effect na siya sa skin ko. Ipinakita ni Bayhani sa aming team ang paggawa nito. Mag-gloves po tayo para po malinis ang ating gagawin. Kaya po siya natawag na mixed lotion kasi pinaghalo-halo po natin yung whitening lotion na product. 5 raw ang gamit nilang mga sangkap, lotion, powder, sabon at tubig. May idinagdag din daw siya na sikretong sangkap.
Hindi ko na pakita yung lahat ng kung ano man yung nilagay ko doon kasi for private po. Research ko ito sa YouTube kung paano paghalo-haluin. Para madali ang paghalo, tinitimpla niya ito at hinahalo gamit ang hand mixer. After 1 hour, pwede na po natin ilagay sa container. Ang bleaching lotion, mas effective daw kung ipapahid sa balat sa loob ng 1 hanggang 5 oras. Ginagawa ko ng example yung sarili ko kasi ako, sensitive skin talaga ako. Dati po talaga akong maitim. Ginamit ko siya, after 3 months, may effect na siya sa skin ko. At dahil umipek sa kanya, ibinenta na nga ito ni Bayhani online. After 3 weeks or 1 month, sinisend nila sa akin kung ano yung pagbabago sa skin nila. Yung sa mixed lotion talaga, may nagsisend talaga sa akin na, wow ma'am, amazing, naalis yung melasma ko, naalis yung stretch mark ko. Ang kanilang produkto mas mabenta raw ngayong Disyembre dahil sa in-demand niyang lotion. May nag-alok daw sa kanya ng pera para malaman kung ano ba ang gamit niya ritong formulation. Nasa mga 30K ng offer siya na, ma'am, pwede ko kunin yung ingredients ng product mo? Sabi ko, ma'am, hindi po talaga pwede. Kahit bigyan mo pa ako ng ganitong pera, hindi talaga ako papayag. Pero may ibang nababahala kung ligtas ba ang trending lotion. Dapat po naka-gloves po kayo and naka-cover po buhok nyo. Concern ko lang. Hindi natin ma-identify isa-isa yung mga ingredients noon. Kailangan nating i-watch out yung mga delikadong bagay na pwedeng nagkaroon ng sensitive reaction yung ating skin. Kagaya ng pamumula, pangangate. Kapag ka po ito'y na-experience natin, dapat tigilan natin ang paggamit ng produkto dahil kapag ka ating tinuloy pa ito po ay nakakasama. Kaya ipinasuri namin ang chemical composition nito. Base po sa chemical test, wala po siyang mercury or lead, so not detected. Ibig sabihin nun, hindi po tumaas sa normal limit ng detection. Ngunit, hindi po natin masasabi kung siya ay safe. Kasi sa bleaching solutions po, iba-ibang laman nito. Considering sa ating test, hindi po talaga nating malalaman kung siya ay totally okay. Unless na meron po tayong FDA approval at ito po ay nagdaan sa iba't ibang tests para malaman kung ang concentrations ay within the limit na set ng ating universal standards ng World Health Organization at ng FDA. Gayunman, napag-alaman namin na ang ibinibentang lotion ni Bayhani hindi rehistrado sa FDA o sa Food and Drug Administration. Ang high risk po nito is hindi po na suring maigi yung produkto kung ito po ba ay mabuti o may bagay na nakakasama para sa atin. Sa planggana lamang. So pwede po itong mag-cause ng mga contamination, bacterial, fungal, na pwedeng makaapekto sa ating produkto. Si Bayhani, susunod naman daw sa proseso para maging legal ang kanyang mga produkto. Talagang i-apply ko sa FDA. Siguro na palawakin talaga ang product na ito. Konti lang talaga kasi ang budget ko. Nung sinakop tayo ng mga Amerikano, dahil mga Amerikano sila, maputi, ito yung standard na sinet nila. Kung sa tingin mo doon ka masaya, magbo-boost no, yung self-confidence mo, di okay lang, gawin mo. Ang kailangang baguhin natin, yung mindset at yung kultura ng Pilipino na superior yung mas maputi. Sa ating mga lahing kayumanggi, marami ang lokong-loko sa mga pampaputi. Nasa inyo ng pagpapasya kung anong gusto nyo sa inyong sarili. Ang sa amin lang, siguraduhing ligtas ang mga gagaming produkto sa inyong mga balat. Aprobado ng FDA para ligtas mong ma-achieve ang pangarap mong kutis. Sa mga tipidity o mga nagtitipid po ngayong Noche Buena, heto ang dessert na hindi masakit sa bulsa. Ang favorite kasi nating mango graham cake, ini-level up at ginawang bite-sized. Ang trending na graham bar, tikman!
Nilalanggam ang mga FYP o For You page at timeline ngayon. Let's open it and let's see if it tastes good. Harap. Sa panghimagas na ito na hindi nawawala sa ating mga handaan, lalo na ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Cream na hinaluan ng condensed milk, pinasarap ng prutas, inilayer sa graham cracker, at ifriniz. Pero ang paandar ngayon, bite-size lang ang serving nito. Ito ang trending ngayong Graham Bar. Ang isa raw sa mga nauna sa paggawa nito, si Arlene mula Valenzuela City. Taong 2019 pa lang daw kasi, ito na ang kanyang negosyo. Nalaman ko po yung paggawa ng Graham sa biyanan ko kasi may natikman daw po siyang Graham na nasa tab. Ang sabi niya sa akin, pwede daw ba akong gumawa ng Graham na bite size lang. Ang puhunan niya raw noon, 500 pesos lang. Meron po tayong cream, condensed milk, tsaka mangga. Unahin po muna natin tong cream. Yung cream po dapat chilled po siya. At least 2 hours po. Sunod po natin tong condensed milk. Nung lumapot, inilagay ang mangga. Dapat po yung mangga, hinog na po siya. Pagkatapos, isinalin sa mold na may graham cracker. Parang ice cream cake siya. Kada serving, ibinenta niya noon ng 28 pesos. Nung una, hindi ko po alam na tatangkilikin talaga siya. Bago po sa paningin nila. Sarap nito eh. Tumatok lang daw talaga ang kanyang Graham Bar nito lang nakaraang taon. May isang vlogger po kasi na nakadiscover ng Graham Bar. Lasang-lasa yung mangga. Simula nung pinature niya yung Graham Bar, nag-trending po. Yung binibigay lang po namin is maximum lang po 2 pieces per head. Nakakabenta raw si Arlene ng 400 na piraso ng Graham Bar kada araw. Hindi siya ganun katangin. Hindi po nakakaumay. Babalik-balikan. Dating OFW sa Dubai si Arlene at ang kanyang mister. Nung nakapag-ipon para sa kanilang water refilling station business, nagdesisyon silang umuwi na ng Pilipinas taong 2011. Pero mas kumita raw ang kanilang Graham Bar business. Yung kita po namin per day, nasa 14,000. Halo-halong emosyon, masaya, pagod, pero kayang-kaya naman. Ang dinarayo naman sa Quezon City, hindi lang isa ang flavor ng kanilang Graham Bar. May mango, cookies and cream, strawberry, at marami pang iba. Hindi siya tinipid, kita naman sa kapal. Masarap siya, malambot, hindi siya sobrang tamis. Ang nasa likod ng paandar na ito, ang baker na si Faye, na meron na ngayong 20 flavors ng Graham Bar. Para po mas malambot and mas madaling ikat yung ating mga Graham Bars, kailangan basain po natin siya ng konting tubig. All-purpose cream, condensed milk natin. Pwede na natin ilagay ang ating biscuit. Last po is maglalagay ulit tayo ng Graham crackers. Pwede na po siyang ipasok sa freezer ng 5 hours po. Then pwede na siyang ikat at ibalot. Kada serving, 40 to 45 pesos. Cake at pastries daw talaga noon ang ibinibenta ni Faye. Nagsimula po ako sa pagdoa ng Graham Bars nung may nakita po akong viral video. Naisip ko na bakit po hindi po gumawa ako ng sarili ko. Ang kita raw niya ngayon, parang araw-araw Pasko. Usually na kinikita po namin is 5 digits po every week. Masaya po, syempre nakakatulong ako sa magulang ko. Pambato namang Graham Bar ng mga tiga Legazpi City sa Albay. Extra sweet! Isinasaw-saw pa kasi ito sa tsokolate. But wait, there's more! Pwede pa raw itong dagdagan ng toppings. Ito ang chocolate-coated Graham Bar ni Beverly. Iko-coat natin siya ng chocolate. Pwede natin lagyan ng cookies. If i-freezer pa po natin 5 to 7 hours, okay na siya.
pwede ko na siyang ilagay dito. Masarap yung combination ng matcha at chocolate. Hindi siya masyado matamis. Sakto lang. Sarap. Paggawa ng mga panghimagas o dessert, libangan lang daw noon ni Beverly. Nung bata ako, mahilig kami gumawa ng waffles. Masaya mag-bake, tapos kakain, hanggang sa sineryoso ko na siya. Naging paraan niya rin daw ito para takasan ang mapait niyang breakup. Sa kagustuhan ko po na makamove on, kumbaga makatakas sa sakit, gumawa ako ng outlet para may pagkakabisihan. Nakatulong po siya, nakalimot, nakahelp sa akin na maging better. Hanggang nakisabay na rin daw siya sa uso. Dito din po sa Legazpi, ang dami yung nagbebenta. Naisip ko siya na why not, i-coat ko yun. Ang pagkonsumo kasi ng sobra-sobra ng matatamis na pagkain ay nakakapagpataas ng risk sa pagkakaroon ng obesity, sakit sa puso, diabetes, hypertension, at iba pa. We always have to practice moderation. Sa mga nagiging trending na pagkain, ipagpasalamat po natin. Dahil paraan ito para ang iba magkanegosyo o masenso at matikman ang tamis ng tagumpay. Sa Mati sa Davao Oriental, kilalanin natin ang pinaka-cute daw nilang baby driver. Ang mga pick-up truck sa Barangay Sanghay sa City of Mati sa Davao Oriental, madalas kinakargahan ng construction supplies. Pero dahil malalaki ang mga sasakyan at bako-bakong kalsada, mahirap ang mga itong imaniobra. Sa kabila nito, ang isa sa madalas daw nagmamaneho ng truck na ito, tila may gatas pa sa labi. Si John Mark na nasa 4 feet lang ang height, sintaas ng karamihan sa grade 2 students. Ito po yung minamaneho kong pickup truck. Maliit mang bulas, wala siyang katakot-takot na umakyat ng truck. Pumuesto sa tapat ng manibela, inabot ang mga pedal. Bababa ko konti para maabot ko ang clutch. At saka ito, pinaandar. Mag-deliver lang within barangay. 300 yung ibibigay sa akin. Nahihirapan talaga akong magmaneho kapag manual, tsaka malalim yung mga pedal. Pag kailangan ko magpreno, bababa ako para aabot sa preno. At wag nyo raw siyang ismulin. Kaya rin niyang mag-drive ng kotse. Kamot ka sa accelerator? Ay, bata nag-drive. Oy, Naya! Pati ng motor sa highway. Kung saan ang kanyang mga kasabayan, mas malalaking mga sasakyan. Ayan tuloy, nasita si Totoy. Hinabol ng HPG o ng Highway Patrol Group. Kinuha talaga yung motor ko. Abot langit na ba ang inyong kaba sa taong nasa likod ng manibela? Alam nating hindi dapat bata ang nagdadrive ng truck dahil napakadelikado nito. Pero mukha man daw siyang paslit, si John Mark may gustong linawin. Hindi na po ako bata. 19 years old na po ako. Opo, ang driver na ito, legal na ang edad. Hindi sila makapaniwala kasi parang 5 years old daw, parang hindi 19 years old. Pero kahit na nasa hustong gulang na si John Mark, hinahayaan ba siya dapat na magmaneho? For today's video, Ray! Si John Mark, madalas daw mapagkamalang bata. Minsan po yung sumakay ako ng bus, sinabihan ako ng konduktor, "Naku, bawal bata dito. Baka maharang tayo sa checkpoint kasi may bata, tapos walang kasama." Ang ating baby face, bata pa lang daw, mabigat na ang mga responsibilidad sa buhay. Yung una kong trabaho is magpapakain ng mga aso, libre bahay, libre kain, tapos may allowance ako na 500 a week. Namasukan din siyang houseboy sa Mati. Ito yung ginagamit ko na patungan kapag maghugas ako ng pinggan. Nilapit ako ng tita ko sa isang stop sa munisipyo. Tumutulong ako sa bahay. 2 years na ako doon. Sila na rin ang nagpapaaral sa akin.
Unang taon na ni John Mark ngayon sa kursong Bachelor of Science in Agribusiness Management. Pangarap kong maging businessman tsaka makapagawa ng malaking farm. Nakausap ko yung sarili ko. Sinasabi ko talaga pag maging businessman ako, tutulong ako sa mga mahirap. Pero pati sa eskwelahan, nahaharang pa rin daw siya. Wala pong elementary dito. Sabi ko na hindi na po ako bata guard. May ID na po ako dito na eskwelahan. Hindi daw halata na college. Akala ko lang mamamasyal siya. Sa buong school, siya lang po ang estudyante na ganyan, katangkad po. Good morning, class. Good morning, sir. Oh, estudyante kayong bata? Kala ko kapatid lang nung isang estudyante, parang maliit na artista kasi maraming nakakakilala sa kanya. Bossing! Kapag nasa patoy ako, may bumubuhat, kinakarga ako. Pag nasa kantin, pinapalibutan po ako ng mga babae. Pwede ba picture? Cute mo naman! Pinipisil yung mga pisngi ko. Hey, ang cute mo naman. Hindi po namin akalain na maging kaklase po namin siya. Ang cute na po talaga. Yung mukha niya ay pambata, lalong-lalo na yung boses niya. Sa pag-aaral, kailangan din daw ni John Mark ng inspirasyon. Kaya gaya ng iba niyang mga kaedaran, si John Mark pumapag-ibig na rin. 17 ako noon, nagka-girlfriend ako. Naging jowa ko siya almost 3 months. Hindi kami nagkita, sa Facebook lang talaga. Pero kung may pag-ibig talagang hinahanap si John Mark, ito ay ang pagmamahal mula sa sarili niyang mga magulang. Si John Mark kasi ni hindi raw nakilala ang kanyang tunay na ama. Habang ang kanyang inang si Feline, iniwan siya sa kanyang Lola Marlinda at Lolo Felix. 3 araw pa pagkatao, iniwanan niya sa amin. Si John Mark, kawawang bata dahil mama niya hindi nakialam, para siyang tinakwil na walang ama, walang ina. Mahirap talagang walang magulang kasi magsiselos ako kapag may makikita akong buong pamilya. Si Feline nagkaroon ng 2 pang anak sa ibang lalaki, sina Rene Boy at Nicole, na katulad ni John Mark na iwan din sa puder ng kanyang lolo't lola. Sabi ng mama niya, bigay ko sa iyo yung bata kasi maghanap buhay ako. Hindi na namin alam kung saan siya pupunta. Nakaiyak ako dahil sa kahirapan ng 3 apo ko. Wala po akong itatanong sa kanila. Ang masabi ko lang is, bakit nila nagawa sa amin na iiwan lang yung lola at lolo namin, wala nang kakaya. Masakit talaga kasi ilang taon kaming iniwan, tapos wala man lang suporta sa amin. Mapatawad ko naman kasi sabi nga ng yung Ginoo nga magpatawad. Ako pa nga tao. Sana marinig niyo to. Sana magpakita na kayo. Sa paglipas ng mga taon, ang mga kapatid ni John Mark lumaki. Pero siya, tila napag-iwanan. Kahit maliit si kuya, nirespeto po namin siya. Mamimitas ako ng okra, ibinta ko ng tag 35 per kilo, pambili ng bigas. Ang trabaho ng lolo ko is nasa bukid ngayon po. Inaalagaan niya lang yung mga manok sa bukid. Tapos pag malaki na yung mga manok, binibenta niya para lang makaraos lang. Mas naging mahirap pa raw ang kanilang buhay nung ang kanyang lolo Felix namatay taong 2021. Mas laging mahirap kasi wala nang nagtatrabaho sa amin. Doon nagsimula yung parang hindi na talaga kaya ng lola ko mag-suporta sa amin. Kaya nag-working student ako para lang makapagtapos ng pag-aaral. Maguwang, dako sa katabang sa kuwa, wala may pasagdan sa among pamilya, siguro sa nagkalisod, naningkamot siya para mabuhi kami maniksoon. Ito po yung motor na nabili ng mga friends ko sa junk shop. Inambag-ambagan lang nila ng pesa para mabuhay itong motor at para may service ako papunta ng paaralan.
Gayunman, sa tuwing nagmamaneho si John Mark, madalas daw siyang nahaharang sa checkpoint. Hindi dahil sa napagkakamalan siyang bata. Wala akong lisensya kasi wala akong pera. Wala naman rin restro yung motor ko. Dinidiskarte ko para hindi lang malate sa klase. Paalala lang po, napakadelikado ang magmaneho ng walang lisensya. Mahigpit itong ipinagbabawal ng batas. Kapag walang driver's license yung nagmamaneho, tapos na-apprehend, so ma-i-impound talaga yung unit. Pangarap kong magkaroon ng kumpletong rehistro at saka mayroong lisensya para makapagdaan-daan ako sa mga pulis. Mabibigyan kaya siya ng lisensya sa kabila ng kanyang height? Wala pong guidelines sa LTO regarding height requirements. Kailangan 16 years old and above. Physically and mentally fit. Si LTO Mati District Office willing i-assist si Sir John Mark para makakuha ng driver's license. Willing din kami mag-assist kung papaano natin mai-rehistro yung kanyang motorcycle. Hindi allowed na mag-drive siya ng standard na cargo type or yung pick-up type ng mga motor vehicle. Not unless i-customize na aayon sa kanyang kalagayan. Delikado talaga kasi mataas na yung risk involved in terms of motor vehicle. Hindi na ako magmamaneho ng truck kung hindi naman pala pwede sa akin yung standard. Pero ano nga ba ang kondisyon ni John Mark? Ipina-check siya ng aming team sa isang espesyalista. Initially, ang tingin ko po is dwarfism. Meron po tayong ibang consideration na neotenic complex syndrome po. Kapareho lang po yung lifespan niya with the normal people lang po. So, walang dapat ipangamba. Samantala, nagbigay ng food and financial assistance o ayuda ang LGU ng Mati. Thank you sa lahat ng tumutulong para sa akin. Masaya ako dahil surprise lang ako, sir. Malaking tulong na to para sa amin. Ibigay ko to sa aking lula at saka sa aking mga kapatid. Malaking tulong na to rin sa amin, sir, para sa bukid. Pwede kang magpunta sa office. Quarterly, pwede mong ma-receive yung educational assistance. Okay, pagka-graduate mo, ang CSWD Mati and Peso, pwedeng makatulong sa'yo sa paghanap ng trabaho. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa akin at sa LGU Mati. Maraming salamat. At sa kapuso mo, Jessica Suo, maraming salamat. Mukhamang bata si John Mark, hindi na biro ang kanyang mga pinagdadaanan. Tunay ngang ang maturity o pag-abot sa hustong gulang wala sa itsura o edad. Pero kung paanong binatak at pinagtibay ka ng mga karanasan sa buhay. Good morning, everybody. To the mountain, and we're gonna do some swimming lessons, guys. Just gonna chill out. It's only like 1 o'clock. See what's gonna happen. It was fun. Hindi ito ang typical na content na sinusubaybayan ng kanyang subscribers. Pinagkakanap ng mga otoridad ang Amerikanong dinukot umano ng mga armadong lalaki na nagpakilalang pulis. Ang dayuhang vlogger kasi na ito, siya na ngayong laman ng balita dahil sa nangyari sa kanyang krimen. Tapos kunin sa kanyang bahay ng 4 na armadong lalaki na Ang American vlogger kasi na si Elliot Eastman, dinukot sa tahanan nito sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Makalipas ang halos 2 buwan mula nung siya'y na-kidnap. Sa linggong ito, ang PNP meron na raw update sa tunay na sinapit ni Ellie. May nakuha po tayong isang witness. Nasaan na ang Amerikanong vlogger? There's people that want to kidnap me. Taong 2023, nagpunta ng Pilipinas ang tubong Vermont sa USA na si Ellie. Namuhay na parang lokal sa bayan ng Cebuco. Kung saan niya napangasawa ang Pilipinang si Carisha. Kabayan, siya po ay aking asawa. Social Ari.
We got a small little diamond in there. Ang buhay nila sa probinsya, ipinasilip ng dalawa sa kanilang mga vlog. I like sweet. It's my, me and my wife at a store that we started. Yeah. Pero sa isa sa kanyang mga huling vlog, si Ellie nagpahayag ng kanyang pagkabahala. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me. Hanggang gabi nitong October 17, si Ellie binukot ng mga hindi nakilalang lalaki. Patulog na yon kay ma'am, tapos may narinig po yung nanay ko. Pagtuktok, halawang namo, amuin agi, ayo, way kami nakaus-us imukab ma'am, kanila, yakdugan nila inlawang namo, nakarwa. Paglabas namin, tinutukan na kami ng baril. Pamatas! Ang mga lalaki nagpakilala raw na mga pulis. Sabi nila sa amin, drop, mag-read daw sila, tapos nagsalita na sila, saan yung Malikan? Siya yung nagdadala dito ng shabu. Siyuntok na di magtuoy, inugangan ko. Amo na yung piyagsipa nila bihayan. Ibang pagyan ko, ayaw! Ili! Panganal ko, matabang ko inugangan ko. Hanggang sa mas naging marahas na raw ang mga kidnapper. Yapas ko siya, way ko siya yabutan. Liwan nila ng pabangka, way ko yabutan inugangan ko. Sinipa nila, nakadalawa. Pagtingin niya ganyan, positive, sinuntok na kaagad dito. Sa loob ng bahay nila, naiwan pa ang bakas ng dugo ni Ellie na mula raw sa kanyang sugat nung ito'y binaril. Ginuguyod ganyan, tumakbo ako, hindi ko din abutan. Paglabas ng dalawa, kinulungan siya, kinulata pa. Dito na lang siya, hanggang dito mabot. Ang sugatang si Ellie, binitbit daw ng mga armadong lalaki. Isinakay sa motorized na bangka. At tsaka sila umiskapo. Yan naka-parking. Doon. Oo, bangka. Ang PNP sa Cebuco, mariing pinabulaan ng sangkot sila sa pagkidnap kay Ellie. It was already cleared that upon verification, there was no legitimate operations from any government or any law enforcement in the area against Elliot. At agad silang nagsagawa ng investigasyon. Hanggang nitong October 27, sumuko sa mga otoridad ang dalawa sa mga suspect na naging daan para sumurrender ang isa pa nitong kasama. Tikom ang bibig ng mga suspect kung nasaan na si Ellie at kung buhay pa ito. Hanggang sa linggong ito, inilahad na ng PNP sa publiko. May nahanap daw silang saksi na makapagbibigay linaw sa kaso. May nakuha po tayong isang witness, relative po ng one of our suspects in the abduction case of Elliot Eastman. Ayon sa salaysay ng witness, nung damputin daw ng mga suspect si Ellie, gabi ng October 17, nagpumiglas daw ito. Siya po ay nag-resist sa mga captors niya at doon po siya po ay nabaril. Ang tama niya raw po, isa sa hita, tsaka isa sa bandang tiyan. At ayon sa mga ito, bago pa man daw nila na isakay si Ellie sa bangka na gagamitin nilang getaway vehicle, namalayan po nila na namatay na po si Elliot Eastman. Ang salaysay na ito ng saksi, kinumpirma raw ng isa sa mga suspect na nahuli nito lang nakaraang buwan, ang bangkero ng motorized bangka na ginamit na madumukot kay Ellie. Siya po ang nag-confirm doon sa nakuha nating information sa naunang witness. Parehas po ang kanilang sinabi sa nangyari. Ang gunshot wound, pag tumama po sa malalaking ugat sa katawan, ay pwede mag-cause ng massive bleeding. At least, ang tao ay may 5 to 6 liters ng dugo. Kapag kalahati po ito ang nawala, at least 50% to 75% pag hindi naagapan, pwede niya ikamatay. Pero ang tanong ngayon, nasaan na ang mga labi ni Ellie? Ginawa nila, nagdesisyon sila na ihulog yung kanyang katawan doon sa dagat. Patay na daw ang asawa ko. Hanggat sa hindi ko po nakikita yung bangkay niya, hindi po ako makasabi na patay ng asawa ko. Para na siyang anak ko. Masakit talaga sa akin, ma'am. Natanggap ko ang usapan na ito.
Ang mga otoridad agad daw nagsagawa ng follow-up investigation. Dinala po tayo ng suspect kung saan po nila sinasabi na hinulog yung katawan ni Elliot Eastman. Medyo open sea po siya. Nasa bandang Labuan, Zamboanga City, but it's very proximate po doon sa Cebuco pa. Dito, nahanap nila ang bangkang ginamit daw ng mga suspect. Hindi natin nahanapan na traces of blood, bangka na ginawa nila kasi after nila makadaong, nilinis po nila at pininturahan ulit. Wala pong araw na hindi ko po siya naiisip. Look at his face. It's so very clean and bright. Natrauma po kung hindi na kami gaano makalabas dahil matakot kami. Takot ako. Yung mga tao nagkuha sa ugangan ko, baka marami sila babalikan kami. Nakakausap rin daw ni Carisha ang pamilya ni Ellie sa Amerika, bagamat ayaw daw ng mga itong magpa-interview sa media. Siyempre, masakit din sa akin, ma'am, kasi anak nila dito nangyari sa bahay ko. Nakonsensya din ako. Sabi ko, pray lang tayo, mother, kasi hindi pa nakikita yung katawan. Baka may chance makabalik siya sa atin. Pinapalakas niya po yung loob ko. Hindi naman po ako sinisisi nila. Ang mga pulis, hindi pa rin daw sumusuko. We alerted all the police stations na may baybayin dito sa ating area. We also coordinated with the neighboring island. Unfortunately, wala pa pong nagre-report ng nakahanap ng kung anong patay na katawan sa Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, may 10 suspect na raw ang PNP. 5 sa mga ito, nasa kustodiya na ng mga pulis. Ang listahan nadagdagan para sa pagkakadakip ng isa pang suspect matapos ang isang madugong engkwentro sa Cebuco. From among the 3 people na namatay doon sa encounter, nalaman po natin na isa sa 3 namatay is one of the 4 suspects who actually abducted Elliot Eastman. 4 pa raw na mga suspect ang patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad. It was already confirmed that he also doesn't have any drugs record. We believe na they started with ransom in mind. Dahil sa pagdukot kay Ellie, ang ilan pang mga banyagang nasa probinsya nangangamba tuloy para rin sa kanilang kalikasan. I'm retired. I was a United States Marine. I chose to live here to be with my wife. I've been here in this area for 2 months. When I heard about it, I was like, well, it's a terrible thing, so I stayed home. Nangangamba din po ako. Laging alert, hindi talaga siya natutulog sa gabi. Nakikipag-coordinate po kami sa mga kapulisan at kasundaluhan po namin dito para po maipanatili yung maiting na seguridad mga locals natin, pati na po yung mga turista na pumapasok. This incident is an isolated case. Has been the first for several years now. Samantala, si Krisha, kahit pa sa pinakamunding pag-asa, patuloy pa rin kumakapit, umaasa sa isang himala na makikita pa niya ang kanyang asawa. Hindi po ako dapat mawalan ng pag-asa. Pag-prepare ko sa kanya, pagdua ko sa kanya, sana makauwi at makabalik ang aking asawa sa akin. Hindi ko matanggap kay wala kong nakita ang bangkay. Walang ipakita sa amin ang ebidensya, pero sa loob ng puso ko, buhay ang anak ko. Ma'am, tulungan niyo po kami. Ang panawagan ko lang, ma'am, sana makauwi siya at ligtas siya kung saan man siya. Gusto ko na po siya makita at gusto ko na po siya makasama ulit. Look, I looks like older than him. Naghingi talaga ako ng tulong sa mga tao. Sana makabalik na si Elliot, mahanap na siya, makapagkita na kami. Maawa na po kayo, ibalik niyo na po ang anak ko. Sino man ang nakakupkop sa kanya. Dekada 90 pa nung sumikat ang kantang ito. Pero hanggang ngayon, pinatutugtog. At isa
sinasayaw-sayaw pa rin sa mga probinsya sa tuwing may parties at reunions. Kahit sa totoo lang, karamihan sa atin, hindi naman naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lyrics nito. Yung beat niya kasi, alam mo yun, nakakainggan yung umindak, yung ganun-ganun. Sobrang sikat nung time na 1980s all over the Philippines. Kasi yung rhythm, lively. Ito ang Dayang-Dayang. Dahil tila iba ang lengguwahe. May mga espekulasyon na ang kantang Dayang-Dayang hangot talaga sa isang awiting unang nai-record sa kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia, Malaysia. Sa videong ito na mula raw sa Sabah, makikita ang dalawang babaeng sumasayaw sa kantang pinamagatang Pakiring. Iba man ang lyrics nito, pero ang tono, pamilyar. Katunog kasi ng tono ng Dayang-Dayang. May iba namang naniniwala na ang lyrics ng Dayang-Dayang salitang Tausug mula sa Sulu Province sa Mindanao. Pag sinabi kasi nating Dayang-Dayang, this is a first order princess from the Tausug culture. Pero yung pinaka-nilalaman ng liriko, ito ay paghahalo na, pagtatagpo na ng mga tao sa Southern Mindanao, which is the Tausug and the Samad Dilaot. May mga haka-haka din na ang tinutukoy na Dayang-Dayang sa kanta ang tinaguriang First Lady ng Sulu at anak ng Sultan na si Dayang-Dayang Haji Piandao Kiram. Pero lahat ng ito, puro mga haka-haka pa lang. Ang sigurado, ang kumanta nito nagngangalang Hainun. Gayunman, napakakaunti rin ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao. Hanggang kamakailan lang. Ang diva sa likod ng iconic na kanta, Pakiring ka, pakiring, lumantad sa publiko. kiring ka, kiring, kiring, kiring. Sa isang malayong probinsya ng Tawi-Tawi, matutuklasan natin ang matagal ng pinaghahanap ng mga Pilipino. Sa vlog na ito ng content creator na si Kapuril, ibinahagi niya ang kanyang biyahe sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas. Ang Tawi-Tawi. Isa sa mga pinasyalan niya, ang bayan ng Sitangkay. Dito sa mismong Sitangkay, matatagpuan nyo yung floating market nila na talagang dinarayo ng mga iba't ibang turista. Pero ang nagpamangharaw talaga sa vlogger nung nalaman niyang ang original na singer at songwriter ng iconic song na Dayang-Dayang, hindi talaga sa Malaysia nakatira, kundi narito rin sa pinakadulong isla sa katimugan ng Pilipinas. Napag-alaman natin na dito rin sa mismong Sitangkay matatagpuan ang orihinal na kumanta na Dayang-Dayang. May mga nakapagsabi sa akin, Sir, ba't hindi nyo puntahan si Hainun? At nung sinabi ng mga lokal na pagkukwentuhan ko na siya pala yung kumanta ng Dayang-Dayang, nagkaroon na ako ng interest. Nung bata pa po ako, natatandaan ko halos talagang sikat na sikat yung Dayang-Dayang na halos pinapasayaw din ako ng magulang ko. Ako hindi ko alam kung sino talaga yung kumanta. Hanggang sa nakaharap na niya ito. Ito, yung nag-iisang Miss Hainun. Siya yung original na kumanta ng Dayang-Dayang. Si Nur Ainon Pangilan, o mas kilala sa tawag na Hainun. Hindi siya Malaysian, gaya ng unang inakala. Galing siya sa tribong Samad Dilaot. Sa makatuwid, si Hainun na siyang original daw na kumanta ng Dayang-Dayang, isang Pilipina. Makalipas ang halos 3 dekada na sumikat ang kanyang kanta, ito raw ang kauna-unahang television interview ni Hainun.
anyos na ngayon si Hainun. Bata pa lang daw, hilig na talaga niyang kumanta. Ito raw ang strategy niya kasi noon para makabenta ng ice candy. Bili na kayo at ice candy, ice drop. Kinantahan ko sila. Dahil sa kanyang husay sa pagkanta, madalas daw siyang maimbitahan sa mga okasyon. Mayaman man o si mahirap, kahit anong tribo, open si Hainun. Tsaka pag iniimbita siya, yung arrangement nila lang, yung magkano ba ang bigay sa kanya. At dahil 1 hanggang 3 oras na pagsakay lang sa bangka, ang layo ng Tawi-Tawi sa Malaysia, si Hainun dumarayo pa raw doon para sa kanyang gigs. Hanggang noong dekada 80, habang kumakanta raw siya sa isang kasal sa Malaysia, ang nooy 15 anyos lang na si Hainun na-discover daw ng isang Malaysian recording company. Kinuha ako na sa bahay niya. Pinakain kami mabuti. Tapos sabi ng kumpanya, pwede ba sabi niya i-try? Nagpabalik-balik siya sa Malaysia para mag-record ng iba pang mga awitin. Album po na recording ko, sir, 27. Pero sa dinami-rami ng kanyang mga kanta, may isa raw na hindi lang sumikat ng todo sa Malaysia, kinanta rin hindi lang sa malaking bahagi ng Mindanao, kundi pati na sa buong Pilipinas. Ito na nga ang Dayang-Dayang. Nung nirecord ni Hainun ang Dayang-Dayang sa Malaysia, ang ginamit niyang lengguwahe sa lyrics nito, ang salita ng kanilang tribo, ang Sama Dilaut. At alam nyo bang on the spot lang daw niya naisip ang lyrics nito? Para ito mabuo, inilarawan ni Hainun ang dance steps ng isang mananayaw na kasama niya habang nagre-record ng kanta. Walang iba kundi ang kanyang mister na si Aljan. Isa pang trivia, hindi raw pala Dayang-Dayang ang titulo ng kanyang hit song. Base kasi sa nakaimprenta sa kanyang cassette tape, ang totoong pamagat nito, Dumba-Dumba. Salitang Malaysian na kung isalin daw sa kanilang lingwahe ay kiring-kiring. Ibig sabihin, patagilid. Matapos mai-record ang Dayang-Dayang, nakatanggap daw si Hainun ng talent fee na 30,000 pesos. Binigyan din daw siya ng 100 na mga kopya ng cassette tape na dinala at ibinenta niya rito sa Pilipinas. Madalas maraming beses yan siya iniimbita doon. Especially nung 90s doon sa Malaysia. Mula sa kinita niya sa kanta, napag-aral din niya ang kanyang mga kapatid. Lahat dito, pamilyang ako ang support sa kanila. Sobrang proud ko po sa kanya. Hanggang ngayon po, sir. Yung buhay ko ay naging tagumpay dahil kay Hainun po. Pero nung nag-lie-low na raw si Hainun sa pag-record ng mga kanta, ang kanyang buhay umikot na lang sa pag-aalaga ng kanyang mga anak at apo. Magbibenta po ako. Mga friend, sa bikerihan ako magtrabaho ako. Tapos percentage lang ibigay sa ako. Mga 100, sir. Pero hindi naman daw niya tuluyang iniwan ang mundo ng musika. May mga pagkakataon pa rin daw na naimbitahan pa siyang kumanta sa Sabah. Dito, magbabayad sila ng 3,000 ringgit, sir, o 30,000 pesos. Pag dito ka sa Sitangkay, papuntang Malaysia, via boat, nasa 50 kilometers. Na-allow po kasi ng mga Malaysian pumunta doon kasi may passes sila na tinatawag na lepa-lepa. Pero hindi lang talaga sila pwedeng magtagal.
maaaring siya yung nag-popularize kasi siya yung na-record. Pero kung titingnan natin maigi, again, going back on the culture, masasabi natin na yung pinakatono, pag-aari siya ng komunidad. Tiningnan natin ang kultura ng mga Moro. Masasabi talaga natin na walang isang identidad na nagmamay-ari ng musika. Ibig sabihin, shared yung value. Ang diva sa likod ng iconic na Dayang-Dayang, kilala na natin ngayon, si Hainun, isang Pilipina. Nanghihinayang po ako, sobrang sikat ng kanta ko, sir. Pero ako ay hindi masyadong makilala nila. Pero siyempre happy ako at proud ako. Ang reyna ng Dayang-Dayang, Yas Queen! May matandang paniniwala na kapag ang yumao nag-iwan ng labi o buto na kulay berde, mabuti siyang tao. At ang green bones may dala raw swerte. Ang mag-aamang Rodi, Rona at Joed mula Bukawe, Bulacan, may dalawang pinaka-iniingat-ingatang kwintas. Isa nakadisplay sa altar ng kanilang bahay, habang ang isa lagi raw dala-dala ni Rodi kahit saan siya magpunta. Para sa bag ko lang inalagay. Ang mga kwintas na ito, hindi raw gawa sa ginto. Hindi rin napapalamutian ng kahit na anumang mamahaling bato. Pero walang katumbas daw ang halaga ng mga ito. Nakapaloob kasi sa pendant, hindi lang ang larawan ng yumao nilang ina na si Edna, kundi pati na ang piraso ng buto nito na imbes na puti, kulay berde. Ang tawag dito, green bone. Ayon sa paniniwala ng mga Chino, bibihira lang ang meron nito. Kung may mahanap na green bones sa labi ng isang yumao, ibig daw sabihin, mabuti siyang tao. Bagay na totoo raw. Happy birthday! Sa kaso ng ina nilang si Edna, nung ito'y nabubuhay pa. Nung nalaman ko po na may green bone siya, hindi na rin po ako nagtaka. Kasi alam ko po na mabait po talaga siya. Hindi lang po sa aming pamilya. Tubong aklan si Edna. Dekada 70, nag-working student sa Maynila. Kalaunan, bumuo sila ng pamilya ng kanyang mister na si Rodi. Hindi man kami nag-away. Minsan, tukso-tuksuan niya gano'n. Mahal ko talaga siya. Mula nagsama kami, wala man kami ibang, yung ano namin, alaki namin yung anak namin. Ayun, gusto namin mabigyan ng magandang buhay. Sa pagpapaaral nila sa amin, nakapagtapos po kami. Lahat po ginawa niya, ginapang niya po lahat para makapagtapos kami ng kapatid ko. Gusto namin masuklian po yung mga ginawa po sa amin nila. Tulad na rin ng mama ko, pati papa ko po. Kasi alam ko po kung gaano nila ginawa lahat para sa amin, ma'am. Tapat na alagad din daw ng simbahan si Edna, deboto ng Our Lady of Peace and Good Voyage sa Tondo. Lagi naman po siya nagsisimba. Kasama niyo po yung papa ko. Siya po yung nagbibigay po ng mga donation. Naging panata na rin daw niyang magbigay ng regalo sa mga bata tuwing Pasko. Kahit may kasama lang po yung bata, ma'am, hindi namin inaanak, lahat yun may pamasko. Ang kabutihan ng puso ni Edna, ipinaramdam niya kahit sa hindi raw niya kadugo, katulad ng dati niyang katrabahong si Maricel. Siya lang yun nasasabihan ko na minsan ng mga problema ko. Para siya kasing pangalawang nanay ko na pagdating sa work. May pagkakataon pa nga raw na si Edna ang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Hindi siya nagdadalawang isip. Nagugas pa nga siya ng puwet ng anak ko. Mahilig din siya sumayaw talaga. Silang dalawa nagsasayaw, silang dalawa.
Si Edna, hulog ng langit din para sa dati nilang kasambahay na si Angelina. Tuwing uuwi, marami siyang dala-dala. Tapos lahat ng kasama sa bahay, binibigyan niya. Kaya parang sila na rin ang naging pamilya ko. Parang naging magulang ko, naging gabay ko. Si Edna rin daw ang naging daan para makapag-aral siya ng dressmaking kahit na iginagapang din daw noon ng amo ang pag-aaral ng dalawa niyang anak. Sana kung nabuhay pa siya, naparamdam ko sana sa kanya o nasabi na na kung gaano rin siya ka-importante sa akin. Pero taong 2018, si Edna na ospital matapos mahulog sa sasakyan. Nagkaroon po siya ng fracture sa likod niya. Mula po noon, nag-deteriorate na po yung kanyang katawan. Alaunan, siya'y nagka-demensya. At nabulag din. Nagsisisi ako, siyempre sa tagal na gusto ko siyang makita, na matagal na namin balak na puntahan siya. Hindi pa rin matuloy-tuloy. Nung nagkasakit po siya, ma'am, lahat po ng magagawa namin, talagang binubuhos namin sa kanya. Lahat po ng ospital na pwedeng magpagaling sa kanya. Mabango na yung bed mo. Love you, Mama! Love you, Mama! Nag-resign po ako. Araw-araw po kami magkasama talaga. Love you, me. Love you, Mama. Nahihirapan na siya nung time na yon. Sinugod po agad namin sa ospital. Kaso pagdating po sa ospital, talagang lahat po ginawa. Hindi na po talaga kinaya ni Mama. Sobrang sakit po. Ang dami-daming tao sa mundo. No? Bakit yung mababait lagi yung kinukuha na una? Maalala mo yung lahat ng kabutihan niya na ginawa niya sa'yo. Kahit wala na siya, maalala mo pa rin siya eh. Ang mga labi ni Edna, ipinakremate. At laking gulat daw nila na may nakita nga silang piraso ng buto na namumukod tangi ang kulay. Isang buong po siya, ma'am. Hinati po namin, ma'am, para po ma-preserve. Ang berdeng buto na nakita sa labi ni Edna, pinagawan nila agad ng pendant. Bali po, ginitna po namin siya dito po sa may hagdan para kapag aalis po kami ng bahay, lagi po namin siyang madadaanan. Yan ang kasakdal-sakdal. Yan ang walang bahid. Yan ang kahangahang. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, sabay-sabay silang nagdarasal sa altar kung saan nakalagak ang kwintas na may green bones ng kanilang ina. Para po nandyan pa rin po si Mama. May bahagi po ng katawan niya na nandun pa rin. Ang kwintas naman na hawak ni Roddy, nakalagay sa isang box na binalot ng plastic na laging laman ng kanyang bag. Itong bag ko, ito araw-araw to daladala ko tuwing pumasok sa trabaho para safe. May paniniwala rin na may swerteng dala ang green bones. Minsan po, nagbebenta po ako ng mga gold. Nagkaroon po ako ng buyer. Nakatulong ako sa family po, financially. Hindi po kami nasisiro. Siya po yung naging lucky charm ko. May mga nagagawa siyang good karma. It's not always about money. It's also well-known pang ward off ng mga bad spirit or mga negative energies. May kasabihan na kapag daw ikinremate ang isang tao at nakahanap ng kulay berdeng buto sa kanyang mga abo, ibig sabihin, naging mabuting tao yun. Ang paniniwala tungkol sa green bones at ang kabutihang sinisimbolo nito ang tema ng pinakabagong handog ng GMA Pictures at ng GMA Public Affairs ngayong Pasko, na pinagbibidahan ni Kapuso actors Dennis Trillo at Ruru Madrid, ang pelikulang Green Bones. Alam ko may tinatago ka. Bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon, pwede lang lumana.
Ang tanong lang, kung anong klaseng tao ang lalabas sa kanila. Bihira raw talagang makahanap ng green bones sa labi ng mga yumao. Pero sa kaso ng mga tigaragay sa Camarines Sur na si Monina, hindi lang isa, kundi dalawa sa yumao niyang mga kamag-anak ang nakitaan daw nito. Una, nung namatay ang kanilang nanay Lulu taong 2021 at ang kanilang tatay Nestor na nito lang taon pumanaw. Pareho silang nagkaroon ng komplikasyon sa kidney. Kahit po Chinese family po kami, wala po kaming alam kung ano man po about sa green bone. Ang nakolekta nilang green bones mula sa kanilang mga magulang, itinago nila sa kanilang mga urn o sisidlan ng abo. Ito po, dito po nakalagay ang abo at green bone po ng aking nanay. Ito po yun. Dito naman po ay ang aking tatay. Ito naman po yung kanyang green bone na nakuha. Si Lulu at ang mister na si Nestor na dating kapitan ng kanilang barangay, likas daw talagang matulungin. Nakikita ko po sila kapag may pumupunta po sa bahay namin, humihingi po ng tulong, tumutulong po sila ng bukal sa loob nang wala po silang hinihinging kapalit. Pag ako may karamdaman, diyan ako sa kanyang malapit. Bibigyan din po kami ng paggamot. Ang mag-asawa rin daw ang nagpaaral sa pamangkin nilang si Charles. Kasi yung papa ko ay nagtatricycle pa ng time na yun. Medyo kapos pa rin. Ito po yung, yung bahay na binigay ni Angel Nestor dito sa baba. Tapos may extension pa po yan dyan sa kabila. Siya po ay bedridden na. Ayaw ko pong makita siya ng ganon. Sabi niya sa akin, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Kasi nawakan niya po yung kamay ko. Tapos nakita ko medyo lumuha. 96, 97, 98. Pero wala talagang taong perpekto. Sa mga huling sandali ni Nestor sa mundo, nasaksihan ng anak niyang si Monina kung paano binago ng sakit ang kanyang ama. Siguro kasi po may masama na siyang pakiramdam. Yun po, lagi kami nag-aaway. Malungkot po. Masakit po sa pakiramdam kasi parang hindi ko siya naalagaan ng maayos. Parang nagkulang po ako, hindi ko na ibigay yung lahat. Yung dapat na, yung katulad ng binigay yung pag-alaga niya sa akin ng bata ako, hindi ko na ibigay sa kanya. Yan po. Gayunman, hanggang sa huling hininga raw nito, wala siyang ibang hangad kundi ang mapabuti ang kanyang pamilya. I love you niya na lang yun sa akin. Parang yun na lang pong nasa isip ko. Kung pagod ka na, sige na, pahinga ka na, sama ka na kay nanay. Nabawasan na yung mabait na tao. Nalulungkot din ako. Lalo na pag nakikita ko yung picture niya dun sa cellphone ko. Pero kung titignan sa punto de vista ng siyensya, bakit nga ba may nakikitang berdeng buto o green bones sa ilang mga yumao? Once ma-burn or ma-dissolve na yung other parts, like yung organs, yung skin, matitira na lamang is yung bones. Ang operators, isi-sift through na yung natitirang bones. So there might be different discolorations. Kapag may mga particular na chemical, mga compounds o mga gamot na na-incorporate o na-expose yung buto. Na-expose yun habang buhay pa yung tao. Pero in certain cases, for certain elements and compounds, pwede rin na-expose, no? During the burning process. Samantala, para maipagpatuloy ang advokasya ng yumao nilang ina na malapit na ring mag-birthday,
Ngayon po ay naghahanda po tayo para po sa pagbibigay po ulit ng mga candies at saka mga biskwit po sa mga bata. Muling bumalik sina Rodi sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish sa Tondo, sa Maynila para mamigay ng maagang pamasko sa evacuees ng sunog kamakailan at kasalukuyang nakatira ngayon sa parokya. Ang parokya na taon-taon din daw noon nireregaluhan ni Edna nung ito'y nabubuhay pa. Thank you na lang po kay Ma. Marami pa ako. Hindi ako magkani. Mama, mahal na mahal ka namin. Ingatan mo kami palagi at mag-iingat ka rin dyan palagi kung saan ka man po naroroon. Simple lang ang batas ng mundo. Mabuhay kang walang tinatapakang kahit sino. Sa panahong lumalabo na kung ano ang tama sa mali, kung ano ang kasinungalingan sa totoo. Piliin at piliin pa rin nating maging mabuting tao. Hindi man sagad sa buto, pero yung alam mong dahil sa'yo, may mga buhay na mababago dahil sukdulan kang magmahal. Love you, Mama! At taos-pusong makipagkapwa-tao. Malamig na ang simoy ng hangin. Pero bakit ang isang bahay sa Kalawan sa Laguna, ang sahig, umiinit? Damang-dama na ang malamig na simoy ng Pasko sa Kalawan, Laguna. Maliban na lang sa tahanan ng pamilya Reyes. Hot topic kasi ngayon dito, ang bahay nilang nag-iinit. Dini sa tagiliran nga rin. Abot din nila. Ang kanila kasing sahig, pati na ang kanilang dingding, misteryoso raw, umiinit. Natakot nga kami at ang aking mga anak ay karatig bahay. Baka maya-maya ay kumalat. Baka daw po mina ng gasolina. Ay nakakatakot po. Kapag binuhusan nga raw ng tubig ang kanilang sahig, ito'y umuusok. Sa sobrang init nito, pwede na nga raw silang makaluto. Binasag ko po ang itlog. Iniwan ko po siya ng mga kalahating oras. Tapos tiyanig ko po, naluto na po yung itlog. Natural, nag-aalala sila sa pangyayaring ito. Baka bigla-bigla pag kami tulog, hindi namin alas, sabog na lang. Ano ba ang nagdudulot ng pag-init sa kanilang bahay? Ang bahay, 5 taon ng tirahan ni Merwin at May. Lupang yan po ay sa nanay ko po, saka sa tatay. Nakaipon po na konti, nagpagawa po kami ng aking misis, ng bahay. Nagsimula raw ang lahat madaling araw nitong December 2, nung ang haligi ng tahanan na si Merwin. Nung tapa ko po doon sa tiles, sobra pong init. Kala ko po may pusa lang na nahiga. Hinanap ko po ang pusa, wala naman. Natakot po ako. Si Merwin, agad ginising ang kanyang mag-ina. May parinig ka, sinipo ko yung pader at saka yung sahig. Sobrang init nga. Ako'y kinabahan na. Hinala ni May, baka dulot ito ng sirang electrical wiring sa kanilang bahay. Hoy, patayin na natin yung ano, baka mamaya makasabog nga. Pero lumipas ang magdamag, mainit pa rin daw ang kanilang sahig. Hindi na kami nakatulog. Hanggang pati ang kanilang dingding, nagsimula na rin daw uminit. Nung una po ay ito laang, itong parte po. Ngayon po, hanggang din na po nararamdaman na po ang init. Kapag tinuktok nga raw ang kanilang tiles, yung parang wala na siyang laman. Sa paglipas ng araw, mas lalo pa raw itong uminit. Katunayan, kapag binuhusan daw nila ito ng tubig, agad itong umuusok. Magtataka ka na, dun lang sa parteng iyon ay tuyong-tuyo. Para malaman kung gaano ito kainit, sinubukan na rin nilang magluto rito ng itlog. Sa foil po, nilagay dong yung itlog. Yung itlog na po yun ay naluto.
Dahil sa umiinit na kaganapan sa tahanan ng pamilya, sina Merwin at May nagdesisyong mag-alsabalutan. Dinagakot po kami ng gamit sa aking nanay. Doon po kami pasamantalang tumigil. Habang ang mainit na balita tungkol sa kakatuwang nangyayari sa kanilang bahay, parang apoy namang kumalat sa kanilang barangay. Natakot nga kami at ang aking mga anak ay karatig bahay. Baka maya-maya ay kumalat. Baka daw po mina ng gasolina. Ay, nakakatakot po. Ang init ng pader, tagos sa labas ng bahay ni Merwin. Kaya humingi na sila ng tulong sa City Engineer's Office. Pinuntahan naman at akala ay faulty wiring, subalit lumalabas na hindi po yun ang talagang pinagmulan. Ang aming wiring puro sa taas. Sabi po na yung expert, okay naman po daw buhay na yung ilaw namin. Dahil dito, lipat bahay ulit sila. Mas okay na siya ngayon, hindi katulad po nung una at talagang sobrang init. Pero ano nga ba ang dahilan ng pag-init at pag-usok ng kanilang sahig? Sa lupa po kasi, hindi po sa kuryente. Ang iniisip ko rin po ay baka nga yan ay geothermal. Geothermal? Ay posible nga pong isa sa mga singawan. Kailangan nating hukayin yung tapat na yun, malaman kung ano talaga yung pinagmumulan ng init na singaw. Susunod! At para masuri kung gaano kainit ang sahig, ginamitan nila ito ng thermal camera. Maabot ng 40 to 50 degrees. Meron tayong suspected thermal anomaly dito. Baka biglang sumabog, ay baka makakatama sa amin at may mga bata nga po. Bakit nangyayari ito? Baka bigla-bigla pag kami tulog, sabog na lang. Dini sa tagiliran na rin. Abot din na. Ang pasabog na mga kasagutan, mabubunyag na sa aming pagbabalik. Ay, gusto nga, malalim na ito. Lumalamig man ang simoy ng hangin ngayon, ang mga ganap sa bahay ni Merwin at May sa Kalawan, Laguna, painit ng painit. Ang kanila kasing sahig at dingding, misteryosong umiinit. Dini sa tagiliran na rin. Abot din na. Baka po nga sumabog na eh. Para masukat kung gaano kataas ang init o temperatura ng sahig at pader, sinukat ito ng thermographer na si Aaron gamit ang thermal camera. Nakikita natin sa video ng thermal imager na nag-hit nga yung certain point dito. Maabot ng 40 to 50 degrees siguro yun. Masasabi nga natin na merong thermal activity below the ground. Possible na may well sa pinakailalim na steam. Since hindi tumataas ng 60, 80, hanggang 100. Kasi yung temperature niya is nasa 40 degrees pa lang. Pero potential hazard siya. Kapag nagkaroon na ng excessive heat yung area, possible magkakrak na yung tiles, pwedeng humina yung foundation, plus kasi matataas din yung moisture ng area, pwedeng masira. Ang iniisip ko rin po ay baka nga yan ay geothermal. Ngunit may basihan kaya ang teoryang ito ng mag-asawa? Sa aming pagsasaliksik, nalaman ng aming team na ang bahay ni Merwin malapit sa mga hot spring. Katunayan, 20 minuto lang mula sa bahay ni Merwin, may makikita ngang bukal. Ang reading ng temperature ng water nasa 44 degree po. Possible baka yung ilalim meron doon na source of water na same neto na mainit. Merong malapit na geothermal power plant sa site, Makiling Banahaw Geothermal Power Plant. Yung Kalawan at pati mga karatig munisipyo nito ay napapalibutan ng mga inactive volcanoes. May mga remnant heat ito na nire-release mula sa pag-solidify ng mga molten materials sa ilalim. So isang clear manifestation nito sa surface yung pagkakaroon ng maraming hot springs in which Laguna is famous for. Sa ngayon po kasi is wala pa po kami batas para i-regulate po yung pagtatayo ng bahay malapit sa mga natural hot spring po. Pero meron nga bang dapat na ikapangamba sina Merwin? Not necessarily na mag-evacuate, hindi naman harmful. Ongoing yung study na ginagawa doon sa site. Sa ngayon, walang dapat namang ika-alarma yung mga nearby residents. Especially if ang titingnan nating aspeto ay volcanic eruption. And it's not a bad thing if they would think of doing relocation, no, for their peace of mind. Sana po
ang inyong mga tahanan ngayong Kapaskuhan. Hindi lang mapuno ng init ng pagmamahalan, pero higit sa lahat, maging ligtas. Abot din na. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.